Okay, so I would just like to give my opinion on this. First and foremost, my deepest condolences to the Gregorio family. Yung police, he was supposed to serve and protect lives. He was supposed to prevent and control crimes. Yet he abused his power. Grabe. He violated it. It is not an excuse na nawalan ka ng pasensya. Lalo na you're a public servant. Maraming mabubuting pulis ang gumagawa ng tungkulin nila. Ang namamatay sa pagsaserbisyo nila. What he did was inhumane, my gosh. Grabe, di makatao. So I know a lot of us hindi ako makapagsalita, guys. Alaki kasi nung respeto ko sa mga matatanda, no, na hindi ko lang talaga matanggap na may isang pangyayari na mangyayari sa isang matanda, no, na magpapasko naman sana, tapos yun yung nangyari sa kanya. Napakasakit lang isipin, no, na may ganong mangyayari dahil lang sa isang maliit na bagay na hindi naman siguro dapat nating idaan sa pamamaril, no. Pero wala na tayong magagawa na nangyari na yun. Tapos God bless sa you, Nay. I promise you, Nay, that justice will be served for the both of you, Nay, at sa iyong anak din. God bless to you, Nay. Alam ng Diyos talaga kung anong dapat mangyayari, Nay. Hi guys, alam ko hindi ito yung usual na video content ko, pero gusto ko lang magsalita. So siguro nakita o napanood nyo na itong trending video na to. Yan na yung binaril at pinatay ng isang police officer, ang mag-ina na civilian. Nakakalungkot lang at nakakagalit na yung taong dapat ay pumuprotekta ay siyang naging mamamatay tao at terorista. And as much as we don't want to generalize all policemen dahil meron nga namang mga matitino, pero hindi ito yung unang beses na nangyari to, and posible rin na may mga ibang kaso pa na hindi lang nakuha ng camera. Hindi na dapat maulit to, so something has to be done and justice has to be served. Anong masasabi ko dun sa pulis? Nakakagalit. Malinaw na malinaw, mga ate at kuya. Hindi takot tong pulis na to. Hindi takot sa batas ng tao at lalong hindi takot sa batas ng Diyos. Kita nyo kung gaano kadali sa kanya pumatay ng 2 tao? Nakaharap ang maraming tao at sa liwanag ng araw. Ganun siya kadaling pumatay. Walang tinatatakutan tong taong to. Marami nagsasabi, kasalanan daw ng anak. Siya daw ang nag-udyok sa tatay niya para gawin yon. Maaaring may parte na kasalanan ng bata, pero babalik pa rin tayo doon sa bakit ganun yung attitude ng bata. Kasi nga mali yung pagpapalaki sa kanya ng magulang niya. Ipinasok sa utak ng batang yon na, pulis ako, anak. Ako ang dapat kinatatakutan. Ako ang batas, anak. Kaya naging ganun yung bata na yun. Kaya naging ganun kasalbahe yung bata na yun. Kasi nga mali yung pagpapalaki ng magulang niya. Ipinasok sa utak ng batang yun na walang dapat katakutan kundi ako lang, tayo lang na mga may otoridad ang pwedeng katakutan ng lahat. Okay, this is my last answer na. So, bakit ko naman daw sinisisi ang presidente kung hindi naman siya ang nag-pull ng trigger? Kagaya nung logic ko na ba't sinisisi yung bata, yung tatay naman yung bumaril. So, bakit nga ba kasalanan ng presidente? Or ba't siya liable? Guys, it's like you're comparing apples to oranges. The kid is, sabi nyo, 13 years old. Anong power ang meron yung batang yon? On the other hand, Duterte is the president of this fucking country. He has encouraged all of the extrajudicial killings because of his war on drugs. He has stood by all of his statements encouraging force and brutality by the police and the military. How can you compare that to that child? Both of them are wrong, yes, but not in the same gravities. Ganito na lang yan. Don't cut the government some slack. It is their job to protect its people. Alam mo din yung nakakatawa? Yung napakaingay nyo ngayon. Napakaingay ng pa-Stop the Killings PH. Pero bakit? Pag may napapatay ba na police at army dahil sa kagagawa ng NPA, asaan yung mga patrending nyo na yan? Asan? Yung mga kapulisan na talagang walang ginagawa kundi ang trabaho lang nila, pati yung AFP na pinapatay. Asaan kayo? Kaya sinasabi kong pinupolitika ninyo. Kasi dapat, pareho kayong galit sa dalawang sitwasyon. Ako galit ako. Galit ako dahil nakita ko na pinatay ang nanay at anak niya ng pulis. Galit ako doon. Pero, in the same breath,
Ikinukundin ako rin ang ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Kayo kasi pinipili nyo eh. Pinipili nyo, sinasabay nyo, ginagawa nyo uso. Hindi kasi to uso. Paninindigan to. Sinasabi nyo, bayaran ako? So kayo yung pagiging tanga at bobo nyo, libre? President Duterte, ano pong masasabi nyo doon sa pulis na pumatay sa mag-ina? May karapatan naman talaga tayong magalit doon sa buang na pulis na iyon. Kahit nga ako, kumukulo yung dugo ko eh. Ang problema lang, itong mga kuwan, dinadamay lahat ng pulis. Sabihin nila na lahat ng pulis masama. Sus Mariose, hindi nyo ba naisip ng panahon ng itong virus na ito? Sila ang frontliner. Nung kasagsagan ng bagyo, sila ang nagligtas sa atin. You can judge the person, but not the profession. It's me, Parody King, para to sa pulis na bumaril sa mag-ina. Let's go. Pulis ka pa naman, hindi na nahiya. Parang hindi ka tao sa lahat ng ginawa. Di ka ba nakukonsensya sa iyong pagpatay? Sa mag-inang sa ulo, binaril mo ng sabay. Di mo man lang ba inisip buong kapulisan na imahe na dungisan ng iyong kasamaan? At ito'y ipinakita mo pa sa iyong anak. Anak mo na madaming tao gustong sumapak. Kung hindi lang masama ang pumatol sa bata. Kaso hindi kami katulad mo na walang awa, mag-ama nga talaga. Pareho walang modo, ugaling masama, di marunong rumispeto. Ito ay kasalanan din ng isang magulang. Pag di niya tinuruan ang anak paano gumalang, paano nga naman niya tuturuan na maging maayos kung sarili niyang ugali? Mas masahol pa sa hayop ang hustisya. Ang kailangan na makuha ng mag-ina ng matahimik ang kanyang pamilya at kailangan pagbayaran ang lahat ng kasalanan habang buhay na kulong, habang buhay pagsisihan. Justice for Nanay Sonia and Frank. And second, dahil sa isang kamalian ng pulis yun, lahat ng pulisman na kahit matitino, na kahit they are doing a good job sa kanilang tahanan kung saan man sila nakadestino, dahil sa'yo, pare, nasisira yung pangalan ng mga kaibang kapulisan. Alam mo, yung tulad mo, dapat hindi na nilalabas yan eh. Dapat slowly, painful. Yung todong torture talaga yung gawin sa'yo eh. Just because you have guns, akala mo you have the power na to kill anyone outside? Tapos yung anak mo, ilang taon lang yun, tignan nyo yung pinagsasabi na anak mo. Paskong Pasko, sinira niyo yung buhay ng buong pamilya. Paskong Pasko. Dahil lang nagpaputok ng boga, nag-i-enjoy yung tao, hayaan mo. Naging pulis ka para protektahan yung tao. Hindi para gamitin yung power mo at i-abuse mo yan. Alam mo, pinagdadasal ko, sana makarma ka habang buhay pati yung anak mo. So there are things in life much more important than my Gen Z videos, so let us redirect our attention here. It took me a while to create this video because I cannot explain to you how angry and frustrated I feel. So at this point, I'm pretty sure a lot of us know what happened to Sonia and Frank Gregorio and how they were brutally murdered by a policeman. Before Sonia and Frank Gregorio got murdered, the child of the policeman said, "My father is a policeman," and the mother who held her son in her arms said, "I don't care," before they got shot. I am coming from a place of concern towards our policemen. What happened to the saying, to serve and to protect, when you guys are a threat to us at this point? This is not me being an NPA or a Dilawan. I'm not a fucking Simpson. This is me being a Filipino. And also, if you guys didn't know, the two got murdered because of a firework. Justice for Sonia and Frank Gregorio, and may justice no longer be selective. Let go! Mental sa pulis! Now! Ano problema ng bata mo? Hoy, pukina, hindi ka pa tinuruan ng magulang mo ng tamang asa. Lili ka nga dito. Pukot inang. Pwe! Sonte! Di pwede yun! Aanhin na lang yung iba na nagtatrabaho ng maayos. Basically, yung sinasabi ni ate ay dapat hindi nila lahat yung mga pulis sa isang ginawang krimen ng isa sa mga pulis. Bakit namin sinasabing all cops are bastardized? Bakit namin sinasabi na ang dami ng injustices ng system na to? First of all, yung presidente natin na sinusuportahan ito. Simula pa lang sa war on drugs. Ang dami ng injustices na ginawa ng mga pulis. Bakit kami nagagalit sa kanya? Naiisa lang naman siya. Nawala naman siya sa duty nung ginawa niya yon. Yung fact na napakadami niya ng homicides na ginawa tapos pinapabayaan pa rin siya, isa na yung injustice sa system.
Isa na yung failure ng system. Yung fact na papakawalan pa siya ngayon, failure yun sa system. Yung fact na merong war on drugs without you having to find the proof in killing someone, yes, failure na yun sa system. Failure ang system natin dito sa Pilipinas at kailangan natin na maayos. Hi po mga maman sir, alam naman po natin yung nagtitrending sa social media ngayon na may isang pulis na nakapatay ng dalawang mag-ina. Nakakalungkot pong isipin yung ganong pangyayari, pero sana po mga maman sir, manatili po yung respeto natin sa mga kapulisan natin, kasi po hindi po kasalanan ng PNP organization or hindi po namin kasalanan yung kasalanan ng isang miyembro ng PNP. Ako po bilang isang pulis, taas no ako pa rin susot itong uniforme ko dahil naniniwala po ako na may mas marami pang pulis na mababait at sumusunod sa sinumpaang tungkulin namin na maging makadiyos, makatao at makabansa. Mga pamilya po ng biktima, ako po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo. God bless po. Nabasa ko nga sa Facebook kahapon. Malapit lang siya sa amin, 3 barangay. Tsaka napanood ko din yung kay Raffy Tulfo. Bale, hindi lang siya dahil dun sa boga. Sabi doon, ano daw, may alitan na talaga yung pamilya nila dahil yata sa lupa. Tapos yung pulis, dinimanda niya, tapos natalo siya. So yung galit ng pulis, hindi lang dahil sa boga, parang siguro excuse na lang din yun. Pero hindi pa din tama na kumitil ka ng buhay ng iba, hindi ka Diyos. Sa oras na umapa ka palabas ng kampo, at hubarin ng uniforme mo, hindi ka na considered na police. You're just a normal citizen. A father to your child. Si Superman nga kapag hindi na naka-costume, di ba ordinaryong tao na lang siya? Hindi na siya si Superman. Being a police officer isn't a privilege for you to abuse your power. Pinakita mo lang sa anak mo na isa kang mamamatay tao at hindi isang police. Yo, what's up? Para to kay Nanay Sonia at sa anak niya na si Frank Gregorio, sa inyong dalawa, rest in peace po. Sana masaya na po kayo dyan sa langit. Gusto ko lang sabihin sa harap na to na bilib na bilib ako kay Nanay Sonia kasi mula una hanggang dulo hindi niya pinitaw, hindi niya pinabayaan yung anak niya. Medyo malayo tong rap na to sa nangyari, pero ang gusto kong sabihin is salute ako kay Nanay Sonia dahil sa pagiging ina niya sa anak niya. Check! Napakasakit para sa isang ina na ang kaniyang anak ay sinasaktan ng iba. Ipagtatanggol, ilalaban ng patayan kahit na anong gulo. Hindi kanya kayang hayaan, di kanya pinabayaan, ngunit sinamahan ka sa dulo kahit humantong sa kamatayan. Bawat yakap at iyak, ang puso ko'y nabiyak. Ang langit ang maghihilom sa inyo, yan ang tiyak. Time.